Nagsimula ang pelikula sa isang Senate meeting kung saan ang retiradong Army officer na si Theodore Hayes ay ini-interview para sa posisyon ng Navy Secretary. Ang paksa ay tungkol sa mga kababaihan na may mas kaunting mga tungkulin sa Navy. Sinubukan ni Hayes na ipaliwanag kung bakit, ngunit pinahinto siya ni Senator Lillian D. Haven. Sinabi ng senador na ang Navy ay merong hindi magandang pakikitungo sa mga kababaihan sa nakaraan at upang suportahan ang kanyang punto, ibinahagi niya ang isang secret file na tinatawag na Lark Report. Naglalaman ito ng mga pahayag mula sa mga Navy officials na sinasabi na sa tingin nila ay walang masyadong kakayahan ng mga kababaihan at naglalaman din ito ng mga masasamang komento laban sa ibang kasarian. Pagkatapos ng pagdinig, agad na tumawag ang Navy para humingi ng isang pribadong meeting kay Lillian. Pumayag naman si Lillian at hindi nagtagal ay makikita na siyang nakikipagpulong kasama ang dalawang opisyal mula sa Department of Defense sa kanyang opisina. Gayunpaman, ang mga opisyal mula sa departamento ay mahigpit na kontra sa pagsali ng mga kababaihan sa Navy at nakabuo ng isang plano upang pigilan ang mga pagtatangka ni Lillian. Nagpresenta sila sa kanya ng isang plano na nagsasabi na kung ang isang babaeng trainee ay makapasa sa anumang evaluation program na itinakda ng Navy, papayagan nila siyang sumali sa kanilang hanay. Na-realize ni Lillian na isa lang itong bitag dahil alam niyang pipili sila ng pinakamahirap na training program para sa babaeng kadete. Gayunpaman, sumang-ayon pa rin siya dahil alam niya na ang programa ay magdadala sa kanya ng atensyon at makakatulong sa kanyang political career. Pagkatapos ng meeting, nakipagkita ang mga opisyal kay Officer Hayes at tinalakay kung aling programa ang dapat nilang piliin para sa babaeng trainee ni Lillian. Sumang-ayon sila sa US Navy Combined Reconnaissance Team o CRT, isang napakahirap na selection program kung saan halos 60% sa mga kandidato ang umaatras bago pa dumating ang ika-4 na linggo, na ang ikatlong linggo ay partikular na pinakamahirap at tinatawag itong Hell Week. Matatag ang paniniwala ng mga lalaking opisyal na walang babae ang makakalampas sa unang linggo. Sa sumunod na eksena, ipinakilala tayo kay Lieutenant Jordan O'Neill, isang topographic analyst sa Navy, na kasalukuyang nagtatrabaho sa pagpapauwi ng isang SEAL team mula sa isang active war zone. Ang control room ay nawalan ng kontak sa koponan at isang opisyal ang nagmungkahing magpadala ng backup upang maiuwi sila. Gayunpaman, ang backup ay tatagal ng 18 minuto bago maabot ang koponan. Nakaisip si O'Neill ng isang matalinong ideya kung saan ipinaliwanag niyang baguhin ang pick-up point sa halip na maghintay ng backup. Ipinaliwanag niya na ang SEAL team, na mga highly trained, ay malamang na makakahanap ng mas ligtas na exit para sa kanilang mga sarili. Pagkatapos ay mabilis na pinag-aralan ni O'Neill ang mga satellite image ng lugar at pininpoint ang isang lugar na kakalahatiin ang rescue time. Ang kanyang plano ay binigyan ng go signal, at pagkatapos ng eksaktong 9 na minuto, ang SEAL team ay muling nagkaroon ng kontak sa control room mula sa parehong lugar na tinukoy ni O'Neill. Pagkatapos ay agad silang nailigtas, at naiwasan ng isang malaking sakuna. Samantala, naghahanap si Senator Lillian ng babaeng kandidato para sa mahirap na CRT program ng Navy. Tinanggihan niya ang isang triathlete dahil sa pagiging masyadong payat, at isang powerlifter para sa pagiging niyang maskulado. Ang nais ni Lillian ay isang trainee na mukhang tradisyonal na babae, upang patunayan na ang sinumang babae, hindi lamang ang merong malakas na pangangatawan, ay maaaring magtagumpay sa Navy. Ang kanyang mga mata ay nagland kay Lieutenant Jordan O'Neill, na hindi lamang isang Olympic triathlon, ngunit napakatalino ding babae. Ang itsura din ni O'Neill ay napaka-feminine, na fit sa mga plano ni Lillian. Samantala, habang nakikipag-usap si O'Neill sa kanyang kasintahang si Lieutenant Commander Royce Harper, nakatanggap siya ng tawag at inutusang makipagkita kay Senator Lillian sa kanyang opisina. Sa meeting, ibinigay ni Lillian kay O'Neill ang mga detalye tungkol sa CRT program. Ipinaliwanag niya na kung magtatagumpay si O'Neill sa pagsasanay na ito, magbubukas ito ng pinto para sa mga kababaihan na makasali sa Navy sa hinaharap. Nang gabing yun, tinalakay ni O'Neill ang magandang oportunidad sa kanyang kasintahan. Gayunpaman, hindi excited si Royce sa ideya sa iba't ibang mga kadahilanan. Una, ang CRT program ay napakahirap at maaaring mag-iwan ng permanenteng injury kay O'Neill. Bukod dito, kakailanganin din niyang magsanay kasama ang mga lalaking maaaring hindi magbigay galang sa kanya. Kapag nagtagumpay naman si O'Neill, maaari siyang ipadala sa mga aktibong misyon sa loob ng mahabang panahon, na ang ibig sabihin ay kailangan siyang hintayin ni Royce. Masakit ito para kay O'Neill, na pakiramdam niya ay minamaliit ng kanyang kasintahan ang kanyang mga kakayahan at ang kanilang relasyon. Dahil dito, mas naging determinado siyang patunayan na mali ang lahat at nagpas siyang sumali sa CRT program.
Makalipas ang ilang araw, dumating na si O'Neil sa training center at binigyan siya ng commanding officer ng isang hiwalay na silid, malayo sa dorm kung saan natutulog ang lahat ng lalaking trainee. Kalaunan, kumalat ang balita na merong isang babaeng trainee ang nakasali sa program at ang mga lalaki ay tila hindi natutuwa dito. Nang gabing yun, nang pumunta si O'Neil sa dining hall, ilang mga kalalakihan ang nangbastos at nagbigay ng masasamang opinyon tungkol sa kanya. Sa sumunod na araw, nagsimula na ang pagsasanay at inulit ng commanding officer na ang karamihan sa mga trainee ay hindi makakarating sa dulo ng ikatlong linggo. Pagkatapos ay ibinigay niya ang mga trainee kay Command Master Chief John Argyle na magiging pangunahing supervisor sa pagsasanay. Napaka-intimidating niyang lalaki at wala siyang pakialam na may babae sa grupo. Habang sinusuri ang uniforme ng lahat, binigkas niya ang isang tula tungkol sa self-pity ni D.H. Lawrence at hindi direktang sinabi sa lahat na huwag maawa sa kanilang mga sarili. Sa kanilang unang lesson, ang mga trainee ay tinuruan kung paano magdala ng mabibigat na military boat patungo sa dagat at kung paano mabilis na umalis mula rito. Ang ibang mga pagsasanay ay napakahirap at itinulak nito ang kanilang pisikal na limitasyon. Habang ginagawa ang napakaraming nakakapagod na exercise, hinimok sila ni John na huminto upang hindi na sila magdusa ng karagdagang sakit. Merong kampana sa training yard at ang sino mang gusto nang umalis ay kailangang patunugin ito ng 3 beses. Si O'Neil ay hindi nakakuha ng ibang pagtrato mula kay John, ngunit hindi siya nakaiwas sa mga masasakit na salita mula sa iba pang mga trainee. Nang dumating ang gabi, mas tumindi pa ang mga bagay nang ang mga trainee ay binigyan lamang ng 4 na minuto para kumain. Lahat sila ay nagmamadaling pumunta sa kusina at kailangang makipagtulakan para lang malagyan ng pagkain ang kanilang mga plato. Ngunit nang magsisimula na silang kumain, sinimulan silang utusan ng mga trainer na bumalik sa training yard. Napilitan silang itapon ang kanilang pagkain sa mga basurahan at ipinagpatuloy ang pagsasanay nang walang laman ang kanilang tiyan. Kalaunan, sinanay ang mga trainee na makayanan ang nagyayelong tubig dagat. Pagkatapos nito ay isa-isa silang sinuri ng mga medic at dito lamang sila pinayagang kumain ng parehong pagkain na itinapon nila sa basurahan. Ito ay ganap na magulo ngunit itinago ni O'Neil ang isang piraso ng tinapay sa kanyang bulsa at nilagyan ng kanyang bibig ng mga malalamig na pagkain. This program is not for everyone. Welcome to a brand new day. Pagkatapos ng hapunan, inutusan sila ni John na magsulat ng isang sanaysay kung bakit nila gustong sumali sa US Navy. Gayunpaman, ang pagsubok ay hindi ganoon kadali. Habang nagsusulat ang mga pagod at mga gutom na trainee, nagpatugtog si John ng nakaka-relax na opera music para makatulog sila at ang sinumang makatulog ay aalisin sa programa. Sa panahong yun, kinain ni O'Neil ang tinapay na itinago niya kanina, na tumulong sa kanya na manatiling gising at nagawang kumpletuhin ang pagsusulit. Pagkalipas ng 15 minuto, bumalik si John at inutusan ang mga antok na trainee na tumakbo pabalik sa training yard. Sa kanilang sunod na lesson, dapat nilang kumpletuhin ang isang obstacle course na kasama ang pag-iwas sa live gunfire. Ipinaalam kay O'Neil na bibigyan siya ng isang platform upang tulungan siyang matapos ang ilang mga obstacle. Gayunpaman, nagprotesta si O'Neil laban dito dahil ayaw niyang makakuha ng special treatment. Ngunit ibinasura ang kanyang mga reklamo dahil nakasaad sa Army Rulebook na ang obstacle height para sa mga babaeng kadete ay dapat na mas mababa kaysa sa mga lalaki. Sa panahon ng pagsasanay, napansin ni John na hindi ginamit ni O'Neil ang mga platform at sa halip ay dumaan sa bawat obstacle na dinaanan ng kanyang mga teammate. Nang makarating sa wall climbing obstacle, tinulungan niya ang kanyang mga teammates sa pamamagitan ng pagpayag sa kanila na umakyat sa kanyang likod para makapunta sa kabilang side. Sa kabila ng pagsisikap niya na magtrabaho bilang isang unit, hindi siya hinila ng kanyang mga kasamahan para makaakyat sa pader, at dito naging maliwanag na ayaw pa rin nilang magkaroon ng babae sa kanilang grupo. Makalipas ang 20 oras, ang matinding pagsasanay ay nagsimula ng magpahina sa pisikal na lakas ng ilang sundalo. Padami ng padami sa mga trainee ang nagsimula ng sumuko, ngunit sa pagkabigla ng lahat, nananatiling matatag si O'Neil. Gayunpaman, naiinis siya sa pagbigay sa kanya ng special treatment para maging mas madali ang mga obstacle course para sa kanya. Dahil dito, sinubukan niyang kausapin ang commanding officer para sabihing gusto niyang makakuha ng pantay na pagtrato sa lahat ng termino. Ngunit sa huli ay nakakuha lang siya ng mga masasakit na pahayag mula sa opisyal na nilinaw na hindi niya gusto ang ideya ng pagkakaroon ng isang babae sa kanyang kampo. Sa labis na pagkadismaya, pumunta si O'Neil sa isang barbershop at ginupit ang kanyang buhok upang i-give up na ang kanyang feminine look.
Pagkatapos ay nagpasya siyang lumipat sa common dorm kung saan natutulog ang lahat ng mga lalaking trainee. Gayunpaman, nagdulot lamang ito ng tensyon lalo na dahil nagdala siya ng napkin na ginawang hindi komportable ang mga lalaki. Agad namang napansin ni John ang mga aksyon ni O'Neill at hindi siya masaya sa kanyang desisyon. Lumipat ang eksena kay Theodore Hayes, na ngayon ay nahalal ng Secretary ng Navy. Siya at ang iba pang mga opisyal ng Department of Defense ay hindi masyadong masaya nang marinig na si O'Neill ay tumagal ng 3 linggo sa programa. Kahit na ang eksperimento ay dapat na maging lihim, ang tagumpay ni O'Neill ay nagawang makalabas sa balita. Dahil hindi nila alam ang kanyang tunay na pangalan, sinimulan siyang tawagin ng publiko na G.I. Jane. Samantala sa training facility, ang mga bagay ay naging mas extreme ngunit patuloy na pinupush ni O'Neill ang kanyang sarili. Sa katunayan, mas pinaigting niya ang kanyang pagsasanay para lang mapatunayang mali ang lahat ng mga sexist na lalaki. Sa paglipas ng panahon, nawalan siya ng maraming taba sa katawan at naging maskulado. Samantala, ang mga news reporter ay talagang desperado na makakuha ng balita kay G.I. Jane, ang babaeng nakayanan ang mahirap na pagsasanay sa Navy. Isang araw, habang naliligo si O'Neill ng mag-isa, nagpakita si John dala ang isang mahalagang balita para sa kanya. Naospital ang pinakamatandang miyembro ng kanyang team dahil sa isang bali sa binti. Dahil dito, siya na ang pinaka-experienced na army official sa kanyang grupo, dahilan para siya na ang maging team leader. Samantala, ang mga opisyal ng Department of Defense at si Secretary Hayes ay tila dismayado sa kung paano nalampasan ni O'Neill ang Hell Week at nagawang makipag-head-to-head sa mga lalaki. Gayunpaman, umaasa silang magkukwit siya pagkatapos ng SEER training, na ang ibig sabihin ay survival, evasion, resistance at escape. Nang dumating na ang yugto ng SEER training, ang mga trainee ay ihinulog sa isang eroplano sa isang hindi kilalang lokasyon. Ang kanilang assignment ay marating ng isang target, mangalap ng impormasyon, at makatakas ng hindi nahuhuli. Ang SEER ay hindi lamang tungkol sa physical fitness, ito ay idinisenyo upang ihanda ang mga sundalo para sa real-world survival situation. Kapag nahuli sila o humingi ng maagang extraction mula sa kanilang kasalukuyang lokasyon, ituturing sila bilang mga prisoner of war. Sa kasamaang palad, sa panahon ng pagsasanay, 2 miyembro sa pangkat ni O'Neill ang nahuli nang tumanggi silang sundin ang kanyang mga utos. Dagdag pa dito, nabali din ang paa ng isa pang miyembro habang nagmamadali silang bumalik sa ligtas na lugar. Habang sinusubukan siyang tulungan ni O'Neill, nahuli rin siya. Bagamat mga trainee pa lamang sila, itinuring sila ng mga opisyal bilang tunay na mga bilanggo at hindi man lang tinulungan ang trainee na nabalian ng paa. Pinahirapan pa nila ang nasugatang sundalo para pilitin siyang ibunyag ang lokasyon ng iba pang koponan na sa ganitong sitwasyon ay nangangahulugang sumusuko na siya. Nang oras na ni O'Neill, kinwestiyon siya ng walang iba kundi si Command Master John. Habang ang mga kamay ni O'Neill ay nakatali sa kanyang likuran, sinimulan siyang bugbugin ni John ng walang awa. Nang sa tingin ng isa pang opisyal ay nagiging ng masyadong marahas ang pagsasanay na ito, inutusan lang siya ni John na lumabas. Pagkatapos ay hinawakan niya si O'Neill sa kanyang ulo, hinampas sa pinto, at inilublob ang kanyang ulo sa malamig na tubig. Pinahirapan niya siya para pilitin ang kanyang mga kasamahan na isuko ang kanilang lokasyon, ngunit sinabihan sila ni O'Neill na manatiling tahimik. Pagkatapos ay mas pinahirap pa ni John ang pag-torture at sinubukang punitin ang kanyang pantalon, kung saan sinabi niya sa lahat na maaari itong mangyari sa totoong sitwasyon. Ilang sandali pa, biglang gumanti si O'Neill at sinipa si John sa kanyang mga itlog. Pagkatapos ay nagbigay siya ng 2 matitinding sipa sa kanyang katawan, ngunit bumangon si John at pinatumba siya. Pagkatapos ay lumapit si John sa iba pang mga trainee at ikinatwiran na tama lang ang kanyang ginawa dahil si O'Neill ay hindi karapat-dapat sa labanan. Nang marinig ang lahat ng kalokohang ito, ininsulto ni O'Neill si John sa pamamagitan ng pag-utos sa kanyang sipsipin ang kanyang hotdog. Ang mga lalaking trainee na dating ayaw sa kanya ay nagsimula ng mag-cheer para kay O'Neill at nakiisa sa pang-iinsulto kay John. Nang makita ito, sa wakas ay iginalang na ni John si O'Neill para sa kanyang katatagan at pamumuno. Ang balita ni G.I. Jane na pumasa sa SEER training ay nakarating kay Senator Lillian at labis siyang natuwa tungkol sa balita. Ang katapangan ni O'Neill ay nakakuha sa kanya ng paggalang ng kanyang mga kasamahan na ngayon ay tinatrato na siya as equal at isang kaibigan. Isang araw, habang nagpapahinga si O'Neill sa dalampasigan kasama ang kanyang mga kaibigang babae, palihim siyang kinunan ng litrato ng isang photographer. Pagkatapos ay ipinadala ang mga larawan sa mga nakatataas na inakusahan si O'Neill bilang isang homosexual.
Iginiit nila na ang makuhanan ng litrato kasama ang mga babaeng opisyal sa panahon ng training ay nakakahiya para sa Navy. Ang masaklap pa, sinabihan si O'Neill na kailangan niyang umalis sa training habang iniimbestigahan ang mga larawan. Kapag na-clear na siya, makakasama na siyang muli sa pagsasanay ngunit kailangan niyang magsimulang muli sa simula. Sa sobrang galit at pagkadismaya, kinalampag ni O'Neill ang kampana ng 3 beses, hudyat na voluntaryo na siyang aalis sa programa. Pagkatapos nito, bumalik na siya sa bahay upang samahan ang kanyang kasintahan na may ilang nakakagulat na balita para sa kanya. Ipinakita sa kanya ni Royce na ang mga larawan ay nagmula sa walang iba kundi sa opisina ni Senator Lillian, ang parehong taong sumuporta sa kanya. Lumalabas na ginamit lang ng senador si O'Neill para i-promote ang kanyang political career. Nais ni Lillian na magtagumpay siya ng kaunti upang takutin ang mga lalaking pinuno, at nang magtatagumpay na si O'Neill sa training, ginamit siya ni Lillian bilang bargaining chip sa Navy upang maiwasan ang pagsasara ng base militar sa Texas. Nang kumprontahin ni O'Neill si Lillian, itinanggi noong una ng senador na may alam siya. Ngunit kalaunan, umamin na din ang senador at sinabing ginamit lamang niya si O'Neill for political gain. Nang marinig ito, nagbanta si O'Neill na ilalantad siya sa press sa pagsasamantala sa isang babae para sa pansariling benepisyo. Dahil dito, napilitan si Lillian na sumunod sa kanyang gusto at gumawa ng paraan para makabalik si O'Neill sa pagsasanay, kung saan malugod siyang tinanggap ng kanyang mga kasamahan. Good to see you too, Master Chief. Ngayon, magsisimula na ang huling yugto ng training. Ngunit bago pa ito makapagsimula, naantala sila ng isang emergency na nangangailangan ng agarang suporta ng CRT trainee dahil isang satellite na pinapagana ng mapanganib na plutonium ang bumagsak sa Libyan desert. Isang pangkat ng US Army Ranger ang ipinadala upang kunin ang plutonium, ngunit nabigo ang kanilang evacuation plan. Ngayon, kailangang ipadala ang mga CRT trainee para i-assist ang mga US Army Ranger sa kanilang evacuation. Sa panahon ng misyon, si O'Neill ay halos makita na ng isang Libyan soldier. Para iligtas siya, binaril ni John ang Libyan soldier na naging resulta ng pagkakalantad ng kanilang cover. Ngayon, alam na ng Libyan Patrol ang presensya ng US military sa kanilang teritoryo at sumiklab ang isang matinding labanan sa pagitan ng dalawang partido. Sa panahon ng bakbakan, napahiwalay si John sa koponan. Nang makita ni O'Neill ang mapa, napagtanto niya na mali ang rutang tinatahak ni John upang muling makabalik sa kanila na nangangahulugan na siya ay nasa panganib. Sa pagkawala ng kanilang pinuno, si O'Neill ang nag-take charge at ipinakita ang kanyang strong leadership at strategy skills. Pinamunuan niya ang kanyang koponan para mailigtas ang nasugatang si John at hinila siya palayo mula sa mapanganib na sitwasyon sa tulong ng mga CRT trainee. Hindi nagtagal, dumating na ang mga backup helicopter na naghatid ng panghuling pag-atake. Naging matagumpay ang rescue mission at ang lahat ng mga trainee na lumahok sa misyon ay ipinasana sa CRT program. Sa huling eksena, pinasalamatan ni John si O'Neill sa pagligtas sa kanyang buhay. Ibinigay niya sa babae ang kanyang Navy Cross at isang libro ni D.H. Lawrence tungkol sa self-pity bilang pagkilala sa kanyang tagumpay at katapangan, at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula, at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.